Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-like and subscribe sa aming channel. At pwede nyo pong i-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Nagtawanan naman ang magkaibigan. Ang akala nilang may gulong mangyayari ay hindi pala dahil isang lalaking pulubi at pulang sa pag-iisip lamang pala ang kanilang kinatakutan. Kaya naman nagsibalikan sila sa kani-kanilang mga gawain. Hinila naman ni Ella si Cathy palayo sa karinderya dahil sa importante nitong sasabihin sa kaibigan. Alam kaagad iyon ni Cathy dahil kilala na niya ang kaibigan. Ella, matagal na panahon na din naman sis, hindi ba mula nang ipagtapat ko sa iyo ang isa ko pang pagkatao? Ikaw lang ang pinagkatiwalaan ko nito at napatunayan kong hindi mo ako nilaglag hanggang ngayon. Cathy, hinihingi ulit ng pagkakataon ang aking serbisyo. Sa ngayon pahirap na napahirap ang aking obligasyon dahil ang mga makakaharap ko ngayon ay mga diwata ng mga hayop. Kailangan kong iligtas ang diwata na nagbigay sa akin ng bertud dahil kung hindi sa kanya ay hindi kita nagawang iligtas noong panahong sinaniban ka ng itim na engkanto. Ipagkakatiwala ko ulit sa iyo ang aking mga kapatid kung hindi nakakahiya sa iyo. Nginitian siya ni Cathy, saka sinabing ayos lang. Dagdag pa ng dalaga na ano pa na naging mag-best friend sila kung hindi sila magtutulungan sa lahat ng bagay. Ipinaalala pa niya ang kanilang sinumpaan at ang motto nila na isa para sa dalawa at dalawa para sa lahat. Kaya sila nagtawanan. Bilang pasasalamat ay nagyakapan sila. Sa isang batis kung saan namamahay ang mga diwata ng mga hayop ay masasayang nag-uusap ang diwata ng mga aso, daga, ahas at ibon habang pinagtatawanan ang diwata ng pusa na si Diwata Haneya. Diwata Haneya, sa inyo muna ang mga oras na ito mga traidor na diwata, pero hindi rin ito magtatagal. Sigurado akong panananigan ni Bathala ang mga nasa panig ng mabubuti at malilipol ang kagaya ninyong pinili ang baluktot na sistema dahil kinain na kayo ng inyong kasakiman sa kapangyarihan. Subalit, mas lalo siyang pinagtawanan ng apat. Sinabi pa nila na walang magagawa ang mga binigyan niya ng mga bertud laban sa kanilang diwata. At nangako silang sa harap niya mismo ay kikitilan nila ang mga ito ng buhay. Napatawa rin si Diwata Haneya
Sa kanya, sinabihan ang mga ito ng duwag. Ang sabi ni Diwata Haneya, "Mga diwatang duwag, magsasanib puwersa para labanan ang mga dalagang tanging bertud lamang na aking ibinigay ang kanilang tanging sandata? Kahihiyan kayo sa inyong mga lahi." Kasabay ng malutong na pagtawa ay insulto naman sa apat na diwata na tila nasampal sila sa realidad. Dahil sa labis na pagkapikon ay gumawa sila ng ibang plano. Naisip nilang mag-alabunutan kung sino ang unang lalaban sa mga magtatangkang iligtas ang nakakulong na si Haneya na kanyang alagad. Lihim na natuwa ang diwata ng mga pusa dahil tagumpay ang kanyang plano. Hindi nila kilala si Ella, maski diwata sila, at sa kanilang gagawin na isa-isang labanan sa dalaga ay paniguradong may kalalagyan silang lahat. Bago pinasok ni Ella ang gubat, ay narinig niya ang boses ng diwatang si Dagul sa may hindi kalayuan. May kasama itong isa ding dalaga na may tanga na bertud ng pusang gala. Nagpakilala ito sa pangalang Anita, kaidaran din ni Ella. "Dagul, sapat na siguro kayong dalawa para magawang labanan ang mga apat na diwata. Pero sisikapin ko pang makahanap ng iba pa para mas lalong lumakas ang iyong puwersa." Magaling kumilatis ng magiging tagapagmana ng mga bertud si Diwata Haneya, dahil bukod sa mababait na kayo ay ang gaganda nyo pa. Ella, naku, bumanat ka na naman Dagul, juts ka naman. Dagul, etong si Ella talaga, lagi akong inaapi. Makalayas na nga. Puro lang naman pambabara inaabot ko sa'yo eh. Nagtawanan ang dalawang dalaga. Nagkamustahan at nag-alaman muna sila ng mga ilang detalye. At nang matapos silang mag-usap, ay sabay na nilang pinasok ang kagubatan. Medyo malapit na sila sa pusod ng kagubatan nang biglang may magpakitang isang malaking portal sa kanilang harapan. Pilit sila nitong hinihigop papasok doon hanggang sa matagumpay sila nitong natangay. Natagpuan na lamang nila ang kanilang sarili na nasa ibang gubat na. Asul ang kulay ng paligid at kakaiba ang simoy ng hangin. Mga yabag na malalakas mula sa hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan ang mga bigla nilang naririnig. "Ella, Anita, dito tayo. Pag-aralan muna natin ang paligid, kung anong klaseng mga nilalang ang nakatira dito bago tayo gumawa ng hakbang." Tumango ang dalaga kay Ella, saka sila nagpubli sa matatayog na talahiban. Hindi naman iba sa kanilang mga uaningin ang naglalakad na mga nilalang. Iyon ay mga tikbalang na itim at ayon sa kanilang pagkakaalam ay delikado ang mga nilalang na iyon dahil masahol pa sila sa mga rapist kapag nakakakita sila ng mga dalaga. Pati ang mga ordinaryong tikbalang na mga babae ay hindi nila pinapalagpas. Sila ang mga klase ng tikbalang na pinakamataas at
pinakamasama sa kanilang mga lahi. Wala silang patawad, lalo na sa mga lalaking kanilang makakaengkwentro o makikita sa gubat. Binabali nila ang mga buto ng kanilang mabibiktima sa kanila iniiwan kapag sigurado silang patay na ang mga ito. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.